Nagbigay ang pamilya Duan ng isang luxury car na worth million, isang bahay sa Emerald Mansion, 100 milyon na pera pangkasal. Ma, simula ngayon, ang mga ito ay atin na lahat. Ate, sa totoo lang, dapat talaga kitang pasalamatan. Sa pagpapakasal mo para sa akin kay Duan Yuchen, na walang kwenta. Ikaw? Pinalo mo ako? Ang tapang mo. Ma? Ting-ting, ayos ka lang ba? Bakit ka nagwawala dito? Ininsulto mo ang asawa ko, kaya dapat kang paluin. Si Duan Yuchen na parang halaman na lang. Ikaw lang ang nagpapahalaga sa kanya. Pero sige, kung hindi dahil sa pagpapakasal mo para sa akin, mga walang ina na masasama para lang sa pagtatanim sa bundok. Anong ginagawa mo? 3 taon na ang nakalipas. Para umangat ka, pinilit mong magpakamatay ang nanay ko sa ilog. At ikaw, nilagyan mo ako ng gamot para mawala ang aking pagkabirhen? At nag-utos ka pa na patayin ako? Ang utang na ito ay hindi ko pa sinisingil? Ano ba ang sinasabi mo? Baliw ka na yata. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ko ikasal, walang sino man sa inyo ang makakatakas. Dumating na ang grupo ng pamilya Duan para sunduin ang ikakasal. Ano pang hinihintay ninyo? Nag-aaksaya kayo ng oras. Pahalagahan ninyo ang huling sandali ninyo. Ting-ting. Ito si Yuchen. Simula ngayon, ikaw na ang bahala sa kanya. Siya ang asawa ko. Ito lang naman ang dapat kong gawin. Sa totoo lang, hindi ganyan si Yuchen dati. Pagkatapos ng aksidente, Ma, huwag kang mag-alala. Naniniwala ako kay Yuchen tiyak na magigising siya. gabi na. Hindi na kita aabalahin. Duan Yuchen, tagal na kitang hindi nakita. 3 taon na ang nakalipas, hindi ko nakita ng malinaw. Pero hindi ko inakala na napakaswerte ko. Gwapo ka pa pala. Kahit hindi tayo nagkaroon ng kasalan. Pero, kailangan pa rin nating gawin ang nararapat na seremonya. Ako si Muwan. Simula ngayon, asawa mo na ako. Ano man ang mangyari. Poprotektahan kita. Dahil tapos na ang seremonya. Ngayon magsisimula na tayo sa totoong gawain. Ikaw, Asawa ng kuya. Huwag kang mag-atubili. Ako ang bayaw mo. ang gabi na. Kami ng kuya mo ay magpapahinga na. Mayroon bang bagay? Bukas na lang. Hindi pwedeng bukas na lang. Ang gabi ng kasal ay isang masayang bagay sa buhay. Inaalagaan mo ang lumpo na ito, siguradong sobrang lungkot mo. Kaya, pumunta ako dito para samahan ka.
Huwag kang mag-alala, asawa ng kuya. Ngayong gabi, tiyak na mararanasan mo ang saya ng pagiging babae. Ang panganay na kapatid ay parang ama. Wala kang respeto sa kuya mo. Ansi, kaya ko siyang palitan para turuan ka. Ikaw, anong karapatan mo? Sino ka ba? Ang tatay ko at nanay ko ay hindi ako pinapagalitan. Anong karapatan mong turuan ako? Huwag kang lumapit, ito ang pamilya Duan. Huwag kang magulo. Kung may susunod pa, maniniwala ka ba? Ang leeg mo ang pipilipitin ko? Mali ako, asawa ng kuya. Asawa ng kuya. Mali ako, pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Umalis ka. Si. Maghintay ka. Buti na lang hindi kanya sinaktan. Kung hindi, hindi ko siya patatawarin. Magandang gabi. Yu Chan. Huwag kang magsalita. Makinig ka sa akin ngayon. Ang aksidente ay hindi nakasakit sa akin. Sinara ko ang 7 meridian at 8 pulso ko para lang ilabas ang ahas. Pagdating ng 6 na buwan, natural akong magigising. Paano ka biglang? Dahil ngayon ay may isang tao na unlock ang 7 meridian at 8 pulso ko ng maaga. Sino yan? Ang galing naman. Kayang i-unlock ang gawa mo. Ngayon, tulungan mo akong imbestigahan ang lahat ng nasa pamilya mo. Sige, tama. Nahanap ko na kung sino ang nanloko sa'yo dati. Ito ang pangalawang sangay ng pamilya Duan. Para si Duan Jingyang ang pumalit sa'yo at maging pinuno ng pamilya Duan. Alam ko na. Ang tigas ng bagay na ito. Magandang umaga. Naalala ko, kagabi, hindi ko siya hinubaran. Baka ako ang gumawa nito? Muwan, hindi naman. Ano tong napakatigas? Ma'am, Pinapatawag ka ng ginang ngayon. sige, naiintindihan ko. Sabihin mo. Yu Chen, naimbestigahan na. Ang iyong bagong asawa ay hindi talaga si Muting, ang pangalawang binibini ng pamilya mo, kundi ang kanyang ate. Si Muwan. Ang laki ng tapang ng pamilya mo. Naglakas loob silang magpalit ng nobya. Naiintindihan ko na. Titingnan ko kung sino ka talaga. Ano ang layunin mo sa paglapit sa akin? Ang tapang talaga ng ma'am. Binugbog pa niya ang pangalawang ginoo kagabi. Ngayon, ang pangalawang asawa ay nagsumbong sa ginang. Sa pagkakataong ito, tiyak na mapapahamak ang ma'am.
Pilak na karayom. Dapat itong sabihin agad sa ginang. Nanay, sa tuwing naiisip ko lang yung babaeng si Muwan sa natitira niyang buhay, ay mabubuhay bilang balo, natutuwa ako. Sino ba ang nagsabing hindi? Kaysa ganyan, mas mabuti pa noong 3 taon na lang siya namatay. Uy, manugang na babae ng panganay na apo ng 7 tiyuhin. Sinasabi ko sa iyo. Nagising na ang panganay naming binata. Ano? Nagising si Duan Yuchen? Oo nga, kagabi nakita ko mismo, kahapon ay gabi na. Natakot akong maistorbo ka, kaya hindi kita tinawagan. Sab mo ay bantayan ko sila. Kaya ngayon ay nagmamadali ako. Sige. Alam ko na. Salamat ha. Sira na nagising si Duan Yuchen. Kung malaman ng pamilya Duan na ang napangasawa ay hindi ikaw kundi si Muwan, tiyak na hindi tayo palalampasin ng pamilya Duan. Anong gagawin natin, nanay? Ano bang inaalala mo? Dahil nagising na si Duan Yuchen, kaya ako na ang magpapakasal kapag naging manugang na ako ng pamilya Duan. At maging pinuno ng pamilya Duan si Duan Yuchen. Di ba't magkakaroon tayo ng lahat? Tama nga. Punta na tayo sa pamilya Duan ngayon. Ayaw ko kumain. Nanay, hinahanap mo ako? Ting, nandito ka na. Kanina. Bumaba ka na sa wakas, lumuhod ka. Anong ugali yan? Ate, ito ba ang manugang na tinuturo mo? Sinaktan ang bayaw at sa akin naman. Anong ginawa ko sa iyo? Ikaw naman, walang pakialam sa katotohanan. Hindi pa nga nagtatanong ng pangyayari. Pagdating mo ay pinaluhod mo ako. Ikaw ganyan ka ba bilang nakatatanda? Manahimik ka na. Ikaw, Tama na. Ting, ano ba talagang nangyari kahapon? Nanay kagabi, palihim siyang pumasok sa kwarto ko. Gusto akong halayin. Habang nag-aagawan kami siya mismo ang natumba. Sinungaling ka. Tiyak na ikaw ang pumalo. anak, dahan-dahan. Kamusta? Segundo, sabihin mo, ako, isang mahinang babae. Paano posible matalo ko ba ang isang lalaking tulad mo? Tsaka, kung ganyan ang sasabihin mo, ibig sabihin, inaamin mo na ang ginawa mo kagabi. Wala akong ginawa. Segundo ng pamilya Duan, sinubukang halayin ng bayaw, ngunit nabigo sa halip, siya ang nasaktan ng bayaw. Sabihin mo, kung ito ay kumalat, hindi lang ito tungkol sa moralidad. Baka isipin ng iba na walang silbi si Segundo. Ikaw. Wala akong pakialam. Pero paano titingnan ng iba si Segundo? At paano titingnan ng pamilya Duan? Ang dangal ng pamilya Duan talagang nasira na. Ikaw. Jing Yang, ang sinabi ni Ting. Totoo ba lahat iyon? Hindi totoo. Naninirang puri siya. Oo, ang anak ko ay may itsura at talino. Maraming babae ang gusto sa kanya. Tama, ito siya ang nangaakit sa akin. Ikaw? Kung hindi, tingnan mo muna ang sarili mo. Ako. Aakitin kita? Hindi natutulog sa gabi? Palihim na pumasok sa kwarto ko. Sinasabi mong ako ang nangaakit sa iyo? Nag-aalala ako sa kuya ko kaya sinadya kong tingnan siya. Oo nga pala, ang babaeng ito, kagabi, nakita ko balak niyang saktan ang kuya ko. Ano? Madam, ito ang natagpuan namin sa kwarto ng panganay na Ginoo na tagpuan. Ito ay... Karayom? Kwarto ni Yucheng. Bakit may ganito? Tiyak na dala ito ng babaeng ito. Oo, kagabi pagpasok ko pa lang, nakita ko na ang babaeng ito, handa niyang saksakin ang kuya ko ng karayom. Nang sumingit ako para pigilan, sa huli, sinaktan niya ako. Naiintindihan ko na. Tiyak na ayaw mong mapangasawa ang isang lumpo at gusto mong patayin si Yucheng at mag-asawang muli. Ang sama ng puso mo. Tunay na akin ang gamit. Manang, nakita mo, umamin na siya. Akin ang gamit. Pero ginagamit iyan para gamutin ang asawa ko. Katawa-tawa, ang sakit ng kuya ko. Ang daming dalubhasa na hinanap ng pamilya Duan. Wala ni isa ang nakapagpagaling. Ikaw pa? Mga peking doktor, paano mo ako maihahambing? Ang sakit ng kuya ko. Kung si Master Ching Feng mismo ang pumunta at gamitin ang Tai Yi Divine Needle, sakalang magagamot. Ikaw? Master Ching Feng, hindi talaga ako. Pero, Ako ang alagad niya. Tungkol naman sa mga pilak na karayom na ito, ito nga ang sinasabi mong Tai Yi Divine Needle. Ano? Alam naman ng lahat, hindi tumatanggap ng mga estudyante si Master Ching Feng. At saka, ang Tai Yi Divine Needle na ito ay pinakamataas na kayamanan,
Hawak mo ang sirang karayom na ito at ginagamit mo pa ang pangalan ni Master Qingfeng para manloko at mangdaya. Ate, ang babaeng ito ay may masamang balak. Dapat natin siyang ikulong at mahigpit na tanungin. Naglakas loob siyang magplano laban sa Angkanduan. Ma, ipinapangako ko na mapapagaling ko si Yuchen. Ikaw lang? Ano ang katiyakan mo? Ma, maniwala ka sa akin. Ayaw mo rin namang makita si Yuchen na maging halaman habang buhay, di ba? Madam, may dumating mula sa pamilya mo. Pamilya mo. Anong gagawin ng pamilya mo rito ngayon? Lumayo kayo. Ah, ganoon ba? Naglakas loob kang magpanggap bilang kapatid mo at magpakasal bilang kapalit sa Angkan Duan? Kapalit na kasal. Ano ang ibig mong sabihin? Mrs. Duan, hindi ninyo alam. Ito ang tunay ninyong manugang, si Muting. Ikaw si Muting. At siya. Siya? Ate ni Tingting namin? Si Muwan. Oo, para umangat sa lipunan at mabuhay ng mayaman, nagpanggap na ako at nagpakasal sa Angkanduan. Siya ay walang duda na isang peke. Anong sinabi mo? Pasensya na, Ginang Duan. Hindi ko alam na ang ate ko ay mahilig sa yaman hanggang sa ganitong punto. Niloko niya tayong lahat. Muting, magaling ka talagang magbaliktad ng katotohanan, no? Ikaw mismo ang ayaw mabalo, kaya pinapunta mo ako para mapangasawa siya. Ginang Duan, hindi po iyon totoo. Maniwala po kayo sa akin. Ginang mo, bakit ngayon ko lang narinig na si binibining mo ay may ate pala? Hindi po ninyo alam? 3 taon na ang nakalipas, si Muwan ay nakipaghalubilo sa ibang lalaki. Ang bagay na ito, kumalat na ng todo. 3 taon na ang nakalipas? Sa madaling salita, masamang babae na siya. Ang ganitong uri ng tao, hindi karapat-dapat maging manugang ng pamilya Duan. Kaya naman, nitong mga nakaraang taon, nagtago siya sa bundok para makaiwas sa chismis. Ngayon lang siya umuwi, at pati na rin ang kanyang patay na ina, dahil din sa kanya, tumalon sa ilog at nagpakamatay. Kung mambastos ka pa sa nanay ko, maniwala ka. Sa susunod, hindi ka na makakapagsalita. Tingnan ninyo. Ganyan niya ako paluin. Lumabas na ang tunay mong kulay, no? Dati nagpapakaamo ka pa. Ate, nakita mo na, di ba? Ang babaeng ito ay isang ganap na sinungaling. Ikaw. Talagang binaygo mo ako. Masama ang ugali, mahilig sa yaman, pinatay si Yuchen, binugbog pa ang ating Jingyang, at nagpanggap ang alagad ni Master Qingfeng. Manloloko. Sa mga iyon lang, sapat na para mamatay ka ng 100 beses. Diba? Magsiparito kayo. Saktan ninyo siya. Tigil! Kuya, Anak. Yuchen. nanay, Anak. Duan Yuchen, ang gwapo mo pala. Yuchen, gising ka na sakto. Itong babaeng ito, hindi lang siya nagtangka na patayin ka. Tingnan mo, tapos ginawa niyang ganito ang kapatid mo. tama? Hindi mo siya dapat pakawalan. Oo. Kuya, tingnan mo. Siya ang gumawa nito. Ang sakit ko. Siya ang nagpagaling. Kuya, imposible yan? Siya lang? At itong mga karayom na ito, paano nito gagaling ang sakit mo? Kuya, huwag mo siyang kaawaan para magsinungaling ka at pabayaan namin siya. Kahit na ako ay nakoma habang wala akong malay tao, may malay tao pa rin ako kagabi. Siya ang nag-acupuncture sa akin, kaya ako nagising. Kuya, ibig mong sabihin may malay tao ka? Kagabi kuya, makinig ka sa paliwanag ko. Ang nangyari kagabi ay isang misunderstanding. Jingyang. Anong ginagawa mo? Magaan pa ito. Kung gagawin mo ulit ito, gagawin kitang masahol pa sa kamatayan. Ikaw din. Sa susunod, alagaan mo ang anak mo. Kung hindi, sasaktan din kita. Ayos lang ako, ma. Yuchen, ako ang totoong Muting. Ako ang asawa mo. Siya ang nagpanggap sa akin na nagpakasal sa pamilya Duan. Ganoon ba?
Siya ang ayaw magpakasal sa'yo at maging biyuda. Kaya, pinilit akong mag-asawa para sa kanya. Yuchen, huwag kang maniwala sa kanya. Nagloloko siya. Napakahusay mo. Paano ko naman magagawang hamakin ka? Ayaw magpakasal sa'yo. Oo nga, gusto lang niyang makapasok sa pamilya Duan, gamit ang maruruming taktika. Ngayon, binabaliktad pa niya ang sitwasyon. Mukhang naniniwala na ako sa sinasabi ninyo. Kung gusto ninyo, makinig kayo. Ano ito? Ate, sa totoo lang, dapat kitang pasalamatan sa pagpapakasal para sa akin kay Duan Yuchen na lalaking iyon. Kayo, may sasabihin pa ba kayo? Ito, Ginang Duan, pakinggan mo ang paliwanag ko. Itong recording na ito, itong recording ay peke. Pagke. Kung ipagpatuloy ko ang pag-play para marinig nilang mabuti. Ikaw, masamang bata. Tingnan mo, hindi kita papatayin. Nay, Lalaban ako sa iyo. Tama na. Hinahampas ninyo ang asawa ko sa harap ko? Sa tingin ba ninyo wala ako? Si Duan Yuchen? Tao, Ginang Duan, pakinggan mo ang paliwanag ko. palayasin ang dalawang ito. Siya ang totoong muting. Yuchen, ako ang tunay mong asawa. Ate May, gagawin pa kami, uuna na kami. Ting-ting. Hindi. Warner. Kanina, pasensya na, ikaw ay nasaktan ni inay. Muntik na kitang mali. Okay lang, Nay. Yuchen. Kagigising mo lang, kailangan mo pang magpahinga. Kayong dalawa. Bumalik na kayo sa kwarto. Duan Yuchen, kanina, salamat talaga sa'yo. Kung hindi, Ikaw. Sino ba talaga? ako ang asawa mo. Sino pa ba? Dapat alam mo na. Hindi yan ang gusto kong itanong. Ano ang gusto mong itanong? Sinabi mo kanina na alagad ko ni Master Ching Feng. Ang mga guru namin ay matagal nang nagtago. Hindi ko dapat ilantad sila. Baka magdulot ng problema sa kanila. Yun ay gawa-gawa ko lang. Kasinungalingan. Ito? Iyo ito, di ba? Estudyante ni Master Ching Feng. Baka gawa-gawa lang iyon. Pero ang Taiyi Shenzhen ay iisa lang sa mundo. Talagang hindi maaaring peke. Sabihin mo, sino ka ba talaga? Ano ang layunin mo sa paglapit sa akin? Ako, Siyempre, nagbabayad ako ng utang na loob. Pero paano ko sasabihin ito? Dahil noong gabing iyon, 3 taon na ang nakalipas. Mukhang sa puntong ito, ang tanging paraan na lang ay isa. Anong gagawin mo? Ang pamilya Duan mo ay napakayaman, kasinlaki ng bansa. Kahit sinong babae sa buong mundo ay gustong pakasalan ka. Siyempre, kasama ako doon. Iyan ang dahilan kung bakit ka lumalapit sa akin. Hindi naman lahat. Ano ba talaga ang layunin mo? Ang totoo kong layunin ay Anong ginagawa mo? ang tunay kong pakay ay ikaw. Mahalaga ba kung sino ako? Kailangan mo lang malaman na ako ang iyong asawa at hinding-hindi kita ipagkakanulo. Bakit kita dapat paniwalaan? Patutunayan ko sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa. Halimbawa, Wala ka bang katapusan? oo nga pala, may utang ka sa akin ng gabi ng ating kasal. Kung gusto mo, bayaran mo na ngayon. Ngayon, kahit anuman ang iyong layunin, sa pamilya Duan,
Hindi kita hahayaan. Talagang karapat-dapat kang lalaki ni Muwan. Mukha kang gwapo kahit nakasmirk ka. Pero, maaga o huli, ipapaintindi ko sa'yo ang aking mabuting layunin. Chairman, nakontak ko na kayo sa wakas. Narinig ko na bumalik kayo sa Pingyang. Kanina pa. Ang buong Dihaw Group ay naghihintay sa inyo ng may pananabik. Oo, ako ay bumalik. May mga bagay akong inasikaso noong nakaraang panahon. Chairman, kung may anumang utos kayo, makipag-ugnayan lamang sa akin. Mayroon nga akong isang bagay na kailangan mong asikasuhin. Maghanda ka ng kontrata at ipadala sa pamilya mo. Ang halaga? 10 bilyon. Opo, gagawin ko ito agad. Mama yung dapat ikakasal kay Duan Yuchen. Ako dapat, ngayon, gising na si Duan Yuchen, papuntahin mo na si Muwan na babaeng iyon. Makipagpalit ka sa akin. Magpalit. Madali lang sabihin. Wala namang gamot sa pagsisisi. Bakit ang init ng ulo mo? Bakit ka nagagalit sa bata? Kung hindi mo naisip yung masamang plano na pumalit si Muwan sa kasal. Ngayon, wala naman ganito karaming problema. Noong una, pinayagan si Muwan na pumalit sa kasal. Pumayag ka rin, may lakas ka pa, para sisihin ako. Mas mabuting isipin mo kung ano ang susunod na gagawin. Anong gagawin? Huwag mong kalimutan kung bakit may ganito ang pamilya mo. Ay dahil sa una, tayong dalawa ang nagplano na patayin ang tunay na ina ni Muwan at kinuha ang shares ng kumpanya ng babaeng iyon. Kaya nagkaroon ng ganito ang pamilya mo. Ngayon, si Muwan ay manugang ng pamilya Duan. Malalaman din niya ito sa huli. Sa tingin mo, sa oras na yon, papatawarin ka ba niya? Ako. Siyang ka pala, usapang mamaya na lang yan. Ang Mu Corporation ay nasa krisis na ngayon, baka hindi na umabot sa paghihiganti ni Muwan. Ang kumpanya ng Mu ay tuluyan ng bumagsak. Ginoo, nandito na si Mr. Wang ng Dihaw Group. Dihaw Group. Dali-dali, papasukin mo siya. Mr. Wang, bakit kayo naggawi rito? Mr. Mu, ito ay mula sa aming Dihaw Group, ang kontrata na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Pakitingnan po. 10 bilyong kontrata. Tama, ito ay mula sa aming grupo ng Dihaw, ang bagong tagapangulo, personal na nag-utos. Sabi niya gusto niya ng pangmatagalang partnership sa pamilya mo. Ang makipagtulungan sa grupo ng Dihaw, isang malaking kumpanya, ay isang karangalan para sa aming pamilya mo. Kung walang problema sa kontrata, aalis na ako, presidente mo. Sana magtulungan tayo ng maayos sa hinaharap. Magandang partnership. Ingat po kayo, Presidente Wang. Ang galing, ang galing. Sa kontratang bilyonaryo na ito, maililigtas ang pamilya mo. Baka makapasok pa tayo sa 4 na dakilang angkan ng Pingyang. Pagkatapos, mag-aalok tayo ng kasal sa pamilya Duan. Pagsasanib ng lakas para palayasin si Muwan sa pamilya Duan. Isang babae, gaano kalaki ang magagawa niya? Kaya, mapapalitan ko si Muwan at magiging kabiyak ng pamilya Duan. Anong palitan? Ikaw talaga ang kabiyak ng pamilya Duan. Si Muwan ang pumalit sa posisyon mo. Tama na, tama na. Huwag na kayong magsalita ng walang kabuluhan. Ang bagong tagapangulo ng grupo ng Dihaw ay kasisimula pa lang. Sa susunod, dapat nating sipsipin ng mabuti ang matandang iyon. Tama nga pala. Balita ko, ang nasa ilalim ng grupo ng Dihaw, ang Shengshi Auction House, ay magdaraos ng subasta sa ilang araw. At isa lang daw ang lote. Sa kakayahan ng Shengshi Auction House, para sa isang lote, magdaos ng ganoong kalaking subasta. Ibig sabihin, ang loteng iyon ay hindi simple. Kaya, kayo dalawa, sa anumang paraan, dapat makuha ninyo ang loteng iyon. Sa oras na iyon, ibibigay ko ang loteng ito sa bagong tagapangulo. Sige po tatay, bahala na sa amin. Talaga naman, asawa ko. Mas lalo kang gumagwapo habang tinitingnan kita. May bulaklak ba sa mukha ko? Kumain ka na! May bulaklak na peach. Akala ko dati, kayong dalawa, kailangan pang dahan-daang paunlarin ang relasyon. Nakikita kayong napaka-sweet.
Ayos na ako. Kung bibigyan pa ako ng matabang apo. Ma, Huwag kang mag-alala, ma. Yan sa akin na. Sige, Warner. Ma, aasa na ako sa'yo. Oo nga pala, Warner. Mabilis ang pagpapakasal mo sa amin. Hindi pa ako nakapaghanda ng regalo para sa'yo. Itong card. Kunin mo. May balita ako na ngayong hapon. Magkakaroon ng auction sa Shengxi Auction House. Isang bihirang kayamanan. Bilhin mo yan. Bilang regalo ko sa'yo sa kasal. Hindi na, ma. Ako. kunin mo na yan. Kunin mo. Salamat na lang, ma. Huwag kang masyadong magtagal. Umuwi ka ng maaga. Oo na. Asawa ko. Ma, Ang ate. Shengxi Auction House. Hindi ba iyon pag-aari ng Dihao Group? Tamang-tama, mag-inspection tayo. Yuchen, dahil masyado kang nag-aalala sa kanya, bakit hindi mo puntahan ang iyong bagong asawa? dahil sobra kang walang ginagawa. Bakit hindi mo imbestigahan ng maayos kung sino talaga ang nasa likod ng second branch? Sabi mo, may tao pa sa likod ng pangalawang asawa. Oh, Sige. Sisiyasatin ko agad. Siya nga pala. Ang Dihao Group ay may bagong chairman. Medyo misteryoso ang chairman na ito. Hindi alam kung sino, at ang Dihao Group, nagbigay ng order na 10 bilyon sa Mushi Group. Para sa order na ito na 10 bilyon, ginamit ng Mushi Group ang lahat ng pondo nila. Plano nilang bilhin ang auction item ngayong gabi para ibigay sa chairman. sabi mo pupunta rin ng Mushi sa auction? What? Yuchen, saan ka pupunta? Hindi ba sinabi mong hindi ka pupunta? Waner, 3 taon na tayong hindi nagkita. Hindi ko inaasahan na sa pagbalik mo, naging asawa ka na ng panganay na anak ng Duan. Siyempre, ang pinakamahalaga, naalala mo pa ba ako, ang iyong matalik na kaibigan? Kahit sino ang makalimutan ko, hindi kita makakalimutan. Ito na ang Shengxi Auction House. Ang ganda at engrande. Narinig ko na ang mga auction ngayong gabi ay mga bihirang kayamanan. Ang mga dadalo ay mga mayayaman at makapangyarihan. Anyu, interesado ka rin ba sa mga auction item ngayong gabi? Hindi naman, gusto ko lang dumaan at tingnan. Kung may angkop, bibilhin ko para ibigay sa asawa ko. Waner, 3 taon tayong hindi nagkita. Bakit naging alipin ka na ng asawa mo? Saan ba galing ang probinsyanong ito? Ikaw pala. Akala ko kung sino. Ang baho ng kahirapan. Kayo pala. Kaya pala ang lakas ng amoy. Sinong tinutukoy mo? Noong buntis ang nanay ko, sinamantala mo at umakyat ka sa kama ng tatay ko. Lihim kang nakikipagrelasyon sa kanya sa loob ng 20 taon. Sa tingin ko, bukod sa iyo, babaeng ito, walang ibang karapat-dapat sa amoy na yan. Ikaw? Nanay, Waner, bakit mo siya sinaktan? Kung sakaling madumihan ang kamay mo, ano ang gagawin mo? Tama ka rin. Muwan? Huwag mong isipin na dahil napangasawa mo ang pamilya Duan at naging asawa ng tagapagmana, naging mataas ka na. Sinasabi ko sa iyo bago naging komatos si Duan Yuchen, balita ay hindi siya lumalapit sa mga babae. Kahit na nagising na siya ngayon, sa tingin ko, ikaw, ay magiging balo ka pa rin. Tungkol sa bagay na yan, huwag mo nang alalahanin. Sa totoo lang, medyo nanginginig pa ang tuhod ko ngayon. Sa inyo namang pamilya mo, balita ko ay hindi maganda ang takbo ng negosyo ninyo. Malapit nang magsara. Huwag naman sana, ikaw, ang pangalawang anak na babae ng mo, ay mapilitang mamalimos sa lansangan. Mahal, hindi mo pa alam, di ba? Ang Dihao Group ay nagbigay sa pamilya mo ng isang kontrata na 10 bilyon. Ang pamilya mo ngayon ay hindi na katulad ng dati. Ikaw naman, itong probinsyana, kahit na naging asawa ka ng tagapagmana ng Duan, hindi mo pa rin maitatago ang amoy probinsya. Kaya pinapayuhan kita na lumayo ka ng napakalayo. 10 bilyong kontrata ah. Talagang malaki iyon ha. Pero utusan akong umalis. Wala ka pang karapatan yan. Yaw, alis na tayo. Harangin ninyo siya.
Bahay ng subasta ng Shengxi, pero sa ilalim ng Dihao Group, ang pinakamalaking bahay ng subasta sa Pingyang. Ang patakaran dito, dapat may sapat na assets para makapasok. Kailangan bang i-verify ang assets? Ikaw, isang itinapon ng pamilya mo. Kung may pera ka luluhod ako sa lupa at yuyuko sa iyo ng 3 beses. Gold card na may bilyon. May 1 bilyong pondo ito, hindi na kailangan i-verify. Tuloy po kayo. 1 bilyon. Saan mo nakuha ang ganyang kalaking pera? Hindi mo inaasahan, di ba? Ito si Madam Duan na inihanda para kay One Air na baon. Baon na ibinigay ni Madam Duan sa iyo. Karapat-dapat ka ba? Narinig ko lang kanina na may nagsabi kung magtagumpay ako sa verification, luluhod siya sa akin. Anong klaseng tao ka? Sabihin mo na, luluhod ako sa iyo? Hindi luluhod, ha? Nanay, Yaw-yaw, tara na. Sinta ikaw. Bahala na, mahalaga ang trabaho. Kapag naka-close na tayo sa bagong chairman ng Dihao Group, maraming pagkakataon para pakitunguhan ang babaeng ito, tara. Yuhan. Galing. Yung batang asawa mo, hanggang ngayon mahina pa ang mga binti. Ang galing. Tumahimik ka. Pagpasok natin, sumunod ka sa mga mata ko. Salamat sa pagdating sa Shengxi Auction. Ngayon, iisa lang ang ipinagbibili namin. Ito ang Wuliang Immortal Pill. Ito ay nagpapahaba ng buhay, nagagamot ang lahat ng sakit, at may epektong nagbibigay ng immortalidad. Diyos ko, ang maalamat na huli ang immortal pill. Kahit hindi immortal, maganda na rin gamutin ang nakamamatay na sakit. Ting-ting, kung makuha natin ito at ibigay sa bagong chairman ng Dihao Group, ang pamilya mo natin, siguradong yayaman tayo, hindi ba? Simula bid, 500 milyon. 800 milyon. 1 bilyon. 1 bilyon at 200 milyon. 1.2 bilyon. 1 bilyon at 700 milyon. 2 bilyon. Determinado ang pamilya mo, nag-alok ng 2 bilyon. Wala na yatang tatalo pa. Ang galing ng Shengxi Auction. Nakakakuha sila ng Wuliang Immortal Pill. Ito, hindi lang 2 bilyon, kahit 10 bilyon. Sulit, bibilhin ko ito para ipampalakas kay Yuchen. May tataas pa ba? Kung wala na, 2 bilyon. Unang tawag, 2 bilyon. Ikalawang tawag, 2 bilyon. 5 bilyon! Nako, sino ba talaga itong babaeng ito? Bigla siyang nagdagdag ng 3 bilyon sa isang upuan. Ewan ko, hindi ko pa siya nakita dati. 5 bilyon. Nababaliw ka na ba? Ito ay isang subasta. Kung hindi ka magbibid, jaim ka o umalis ka na lang. Ting-ting, kahit na mayroon tayong kontrata ng Dihao Group na 10 bilyon, saan tayo kukuha ng 5 bilyon na cash? Johan, sino ba talaga ang bago mong asawa? Nagbid agad ng 5 bilyon. Hindi ka naman niya inaalagaan, di ba? Malamang malaki ang background niya. 5 bilyon una. 5 bilyon pangalawa. 5 bilyon. Pangatlo. Binabati namin ang babaeng ito sa halagang 5 bilyon na nakuha ang loteng ito. Binabati siya. Sandali lang. Host, talagang nakakagulo lang siya dahil wala talaga siyang mabibigay na 5 bilyon. Tama? Kanina sa entrance, na-verify ang kanyang pondo. Ang kanyang card ay mayroon lang 1 bilyon. Saan siya kukuha ng 5 bilyon? 5 bilyon lang. Kung hindi mo kaya, hindi ibig sabihin, hindi ko rin kaya. 5 bilyon lang. Ang laki ng iyong bibig. Ikaw ay isang itinapon lang ng pamilya mo na pinalayas. At isa ka lang probinsyana na galing sa bundok. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas para magbid ng 5 bilyon? Ha, itinapon ng pamilya mo. Kung makakabayad siya ng 5 bilyon, babaligtarin ko ang pangalan ko. Pero narinig ko, na kamakailan lang siya ikinasal kay panganay na anak ng pamilya Duan, si Duan Yuchen. Para sa pamilya Duan, ang 5 bilyon ay napakadali. Eh di ano? Pagkatapos ng aksidente sa sasakyan ni Duan Yuchen, naging koma siya. 6 na buwan siyang nakahiga. Ngayon kahit nagising na siya, ang kanyang posisyon sa pamilya Duan ay nanganganib. Hindi niya siya kayang protektahan. Ma'am, mangyaring magbayad muna. Saka mo na kunin ang banal na gamot, okay? Shengxi Auction House. Kailan naging ganyan ang patakaran? Wala namang ganyang patakaran ang Shengxi. Pero sa tingin ko sa hitsura mo, wala kang dalang 5 bilyon. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kung wala kang 5 bilyon, para sa pagsira ng kaayusan ng bulwagan, tatawag ako ng mga bantay. Mapanghamak ka. Sige, tawag ka. Pero mag-isip ka muna. Kaya mo bang panindigan ang mga kahihinatnan? Seguridad. Wana, ano na ang gagawin natin? Huwag kang matakot. Nandito ako.
Host, sinira mo ang patakaran ng auction house at gusto mong sitahin ang panauhin na bumili ng 5 bilyong halaga? Kung malaman ito ni Wang Lin, alam mo ba ang mangyayari? Dumating ang chairman ng Mu Group. Tatay, bakit ka nandito? Tumawag si Presidente Wang at sinabi na bibisita ang bagong chairman dito. Yung mga bagay na pinagawa ko sa inyo, natapos na ba? Ikaw? Sumpa akong anak. Bakit ka narito? Tatay, buti na lang dumating ka ngayon. Ang ate ko ay nagkakagulo rito. Nag-alok siya ng presyo. Inagaw niya ang ibibigay natin sa bagong chairman, ang banal na gamot. Ikaw, suwail na anak, napakasama ng loob mo. Ang pag-aari ng bagong chairman, pinangahasan mong agawin, ipinapahayag ko. Ang banal na gamot na ito, bibilhin ng Mu Corporation. Para sa akin pala ito? Eh di tatanggapin ko na lang. Ikaw na ang magbayad. Pahirapan pa. Walang hiya ka. Para sa iyo ang regalo? Akala mo talaga, ikaw ang chairman ng Dihaw Group? Tama. Ako ang bagong chairman ng Dihaw Group, Muwan. Bagong chairman, ang laki ng posisyon na yan. Hindi ka dapat magulo dito. Ji Chiang, hindi ba sinabi mo kanina, ang bagong chairman ng Dihaw Group, darating ba? Kung malaman niya ito, tiyak na madadamay tayo. Mas mabuti pang ikaw na ang kumilos laban sa kanya, para may maipaliwanag ka pagdating ng panahon. Baka kapag natuwa siya, bigyan pa tayo ng malaking kontrata. Tama ang asawa ko. Ikaw, suwail na anak, pumunta ka pa rito sa Shengshi para manggulo at naglakas loob ka pa sa bagong chairman lumaban sa nakatataas. Ngayon, dito ko ipapatupad ang parusa sa pamilya para maging halimbawa. Tao, putulin ninyo ang mga binti niya. Gusto ninyong putulin ng aking mga binti? Tingnan natin kung sino sa inyo ang may kakayahan. Ikaw, Tigil. President Wang. Lumayo ka. President Wang, itong babae na ito, ang nanggugulo rito. Sabi niya siya raw ay chairman ng Dihaw Group. Tumahimik ka. Binabati ko po ang chairman. Chairman. Mr. Wang, sabi ko sa'yo, siya yan, nagpapanggap na chairman ng Dihaw Group dito. Padalhan mo na ng tao para arestuhin siya, para makulong siya habang buhay. Oh, mister. Wang, ako ang may kasalanan sa hindi pagdidisiplina sa kanya. Kaya't itong suwail na anak na babae ay hindi gumagalang sa nakatataas. Huwag kang mag-alala, aaksyonan ko na siya agad. Hindi ko siya hahayaan na mang-insulto sa bagong chairman. Imulat ninyo ang inyong mga matang aso. Tingnan ninyo ng mabuti. Ito, ang kasalukuyang chairman ng Dihaw Group. Muwan, chairman mo. Ano? Mr. Wang siya, chairman ng Dihaw Group, kung gayon, ako ay. Ikaw talaga ay taga Dihaw Group? Chairman. Tunay na hindi peke. Yung kontrata na 10 bilyon sa Dihaw Group? Mu Ziqiang, dahil sa relasyon nating mag-ama, nagandahang loob. Binigyan kita ng kontrata na 10 bilyon. Hindi ko inaasahan na gaganyanin mo ako. Kung iyon ang sitwasyon, ang kontratang iyon ay wala nang kailangan na umiral. Dalhin mo dito ang kontrata ko. Hindi Warner. Hindi chairman. Mag-usap tayo ng maayos. Magsalita ng maayos. Para sa pakikipagtulungan ito, kami, inilabas namin ang lahat ng aming lakas, na-invest na, lahat ng pondo. Kung mawawala sa akin ang kontratang ito, mababang karote ang Mu Group natin. Mabuti, sige. Mag-bankrupt na kayo. Kontrata. Ang kontrata ko. Ang bilyong kontrata ko. Oo nga. Ang pill na ito. Sabi ni Chairman, binili na niya para sa akin 5 bilyon. Tandaan mong puntahan ng pamilya mo para kunin ang pera. Walang kahit isang sentimo ang dapat mabawasan. Opo. Muwan, ang cute mo naman. Lahat ng ito ay plano mo, di ba? Ikaw itong suwail na anak. Papatayin kita. Ang tapang mong kausapin ang chairman ng ganyan, kayong dalawa, lumuhod na kayo. Humingi kayo ng tawad sa chairman sa pamamagitan ng pagyuko. Lumuhod. Warner, Papa, mali ako dahil mag-ama tayo. Patawarin mo na si Papa sa pagkakataong ito. Mu Ziqiang, noong una, kasama mo siya na pinatay ang nanay ko at itinapon mo ako sa bundok at noong pinagpalit mo ako sa kasal. Bakit hindi mo naisip na ako ang anak mo? Hindi. Warner, kung papatawarin mo lang si Papa sa pagkakataong ito, papatiyak na magbabago na si Papa. Gusto mo akong magpatawad sa'yo? Sige. Titingnan ko kung may sinseridad ka ba.
3 minuto. Isang sampal, 1 bilyon. Gusto mo ba ang perang ito? Depende sa sinseridad mo. Zichtiang, Tay. anong gagawin mo? Nanay, okay ka lang? Ikaw? Tay, paano mo magagawa para sa babaeng iyon? Nasakta ng nanay ko ng ganito? Nakalimutan mo kung paano kanya inalagaan? Mamu, itong pera, para sa inyong pamilya mo, ay hindi pa sapat, di ba? Ikaw na suwail na anak. Ako ang ulo ng pamilya. Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang turuan ako? Ting-ting, Nanay, ting-ting. nanay, Mamu, 1 minuto na lang ang natitira sa iyo. Hindi ako. Hindi ko ginawa iyon. nanay, Nanay, Hindi ako. Nakita ng lahat na pumatay ka. Magdadahilan ka pa ba? Kunin ang 2 iyon at dalhin sa istasyon ng pulis. Hindi ko ginawa iyon. Hindi ako. Chairman, may isa pa pong bagay. Narinig ko na bumaba kayo ng bundok. Lord Zuo Hufa ay laging nagsasabi na gusto niyang personal kang salubungin. Hindi na kailangan ng pagsalubong. Hayaan mo siyang gawin ang kanyang trabaho. Opo. Yaw tara na. Ang galing mo talaga, One Air. Sa loob ng 3 taon, hindi ka lang naging asawa ng pamilya Duan, bumaling ka pa at naging chairman ng Dihao Group. Nagkataon lang. Pero One Air, si Mu Zichang, ay tatay mo pa rin. Ngayong araw, ganyan siya, okay ka lang ba? 3 taon na ang nakalipas. Mula nang patayin niya ang nanay ko, hindi na siya ang tatay ko. Tungkol naman sa mga nasa pamilya mo, lahat sila ay karapat-dapat mamatay. Kahit hindi mamatay, ang naghihintay sa kanila ay isang buhay na mas masahol pa sa kamatayan. One Air, kahit anong desisyon mo, susportahan kita. Sige, huwag ka nang malungkot. Tara, mamasyal tayo. Tara. Sa susunod na may event, sasamahan kita ulit. Anong event? Huwag kang tumingin na walang tao ngayon sa kalyeng ito. Kapag may event, sobrang saya. Tuwing holiday, may lion dance sa kalyeng ito, may stage performances, may bandang naglalakad, at iba pa. Ang galing, di ba? Mukhang masaya naman. Bahala na sakin. Wala kang problema. Kapag isinama kita, siguradong mag-enjoy ka. Si. Uy, mahal. Nasaan ka? 2 minuto na lang. Nasa bahay na ako. Talaga? Hindi ka ba nag-shopping at nakalimot sa oras? Imposible naman. Guwapo, sino ang hinahanap mo? Si Muwan na nasa likod mo. Sa likod ko? Mahal, bakit nandito ka? Ang coincidence naman. Sumama ka sa kin. Pero, Sa kin, walang pero. Ako. Ibig sabihin, iyan ba ang tinatawag na presidenteng dominante? Ang galing. Duan Yuchen, ibaba mo ako! Ikaw, Anong gusto mong gawin? Ngayon, ano ang dapat kong tawag sa'yo? Miss Mu, Dr. Mu, Chairman Mu ng Dihao Group? Ngayon ang auction. Nandito ka rin. Iyan ba ang mahalaga? Ang mahalaga ay ang husay mo. Pero itinago mo ang iyong pagkatao. Nagpanggap kang napilitang magpakasal sa pamilya Duan. Ano ba talaga ang tunay mong layunin? Ako. Paano? Muli mong sasabihin na ang layunin mo ay ako? Noong nakaraan, nalinlang ako ng iyong mga salita. Ngayon, hindi na iyon ganoon kadali. Bitwu? Itong si Duan Yuchen. Bakit sobrang praning mo? Nakalimutan mo bang uminom ng gamot? Tama, gamot. Huwag muna nating pag-usapan yan.
Kainin mo muna ito. Gumastos ka ng 5 bilyon para makuha ito sa auction. Para lang ibigay sa akin? Hindi ako kakain. Isang bagay na galing sa taong hindi kilala ang pinagmulan. Sino ang nakakaalam kung may lason? Maniwala ka sa akin, hindi kita sasaktan. Ang banal na pildoras na ito ay isang pambihirang magandang bagay. Kainin mo ito para sa iyong katawan ay may magandang epekto. Anong gagawin mo? Anong ginagawa mo? Magandang umaga. Tingnan mo, wala bang lason? Ikaw, babae, hindi ka makatuwiran. Wala kang pakialam. Pero, ang weird talaga. Ito, ang tableta, medyo kakaiba. Ito, meron bang... One-air noong bagong taon, sina master mo ang perang pamasko. May natitira pa ba? Ika-4 na master. Ito na ang ika-5 beses ngayong buwan. Alam ko. Ngayon, master hindi ko kukunin ang sayo ng walang kapalit. Tingnan mo, may libro ako para sayo. Ang aklat na ito ay nagtatala ng lahat ng mga banal na gamot at elixir. Ayaw mo na ba? Sige. Huling beses na. At saka, sa inyong dalawa, pagyamanin ang inyong asal. Huwag naman laging bilyon-bilyon. Alam ko na. Tara na. Nilagyan mo ako ng gamot. Wala akong ginawa. Ayos ka lang? Nilagyan mo ako ng gamot? Kaya dapat mong harapin ang kahihinatnan. Magandang umaga. Naglakas loob mo akong lagyan ng droga. Hindi totoo. Hindi ko rin alam noon. Ang elixir na iyon ay magkakaroon pala ng ganoong epekto. Huwag kang mag-alala. Pananagutan kita. Sino bang nagsabing pananagutan mo ako? Bakit ka nagbago ng isip? Pero, 5 bilyon para sa isang gabi kasama ang sarili kong asawa? Sulit! Ito para sa'yo. Ito ay, para sa akin? Mura lang ito. Walang halaga. Hintayin mo ako. One-air. Halika na. Tikman mo ito. Ang sabaw ng manok na niluto ni nanay para sa'yo. Salamat, nanay. Pinaghirapan mo kagabi. Nanay, anong hirap? Kumusta? Masarap ba? Sobrang sarap. Buti naman nagustuhan mo. Ito ay ibinigay sa'yo ni Yuchen. Oo nga. Yuchen, ibinigay pala niya ito sa'yo. Ano ito, nanay? Ito ay ang anteng-anteng ni Yuchen. Noong isinilang siya, kami ng tatay niya ang nagdasal para makuha ito. At daladala niya ito hanggang ngayon. Pero nung binigay niya ito sa akin kanina, sabi niya mura lang daw. Nanay, may kailangan pa akong gawin. Kailangan ko nang umalis.
Yu Chen, sandali lang. Huwag mong kalimutan. Sa mga susunod na araw, ikawalo pang kaarawan ng iyong lolo. Pupunta tayo sa Jade Dragon Villa para batiin siya. At ipakilala ang kanyang manugang na babae, para mapasaya siya. Siya alam ko. Ma, alis na rin ako. Sige. Sama-sama na kayong umalis. Mahal, teka lang. Ibinigay mo na sa akin ang iyong anting-anting, kaya kung saan ka man pumunta, kailangan mo akong isama, di ba? Mukhang, ang hangad kong magkaapo, ay malapit ng matupad. Mag-isip kayo ng paraan. Tatay, mag-isip ka ng paraan. Noon pa man sinabi na ni Lolo na ipapasa niya sa akin ang pagiging pinuno ng angkan ng Duan. Ngayon nagising na ang kuya. Ano na ang gagawin ko? Mahal na mahal ni Lolo si kuya. Tiyak na ang pagiging pinuno ng angkan ng Duan ay ibibigay niya sa kanya. Sa huli, si Muan ang munting sinta, ang sumira sa ating mga plano. Isang batang babae. Dahil marunong siyang manggamot. Gusto niyang protektahan si Duan Yuchen. Imposible. Mag-isip ka nga ng paraan. Kung hindi, ang pagiging pinuno talagang mapupunta sa kamay ni Duan Yuchen. Huwag kayong mag-alala. Nakipag-usap na ako kay Master Zhao. Ang Zhao, ngang Yandu. Ang aksidente noon. Sila rin ang nagplano niyon. Pero ano ang nangyari? Si Duan Yuchen ay parang walang nangyari. Iba iyon noon. Hindi niyo alam. Ang Zhao ngayon ay konektado sa Shura Hall. Hindi na sila katulad ng dati. Shura Hall. Ang nangingibabaw sa buong Tsina, ang napakasindak na Shura Hall. Tema. Sinabi ni Master Zhao sa akin, sa ika-80 kaarawan ng matanda. Siya mismo ang magdadala ng mga tao, hahamon siya kay Duan Yuchen. Walang awa ang laban. Ngayon, ang katawan ni Duan Yuchen ay hindi pa ganap na gumaling. Kung sa ring may mangyari sa kanya. Ang pagiging pinuno ay natural na mapupunta kay Jingyang. Kapag naging pinuno na si Jingyang ang negosyo ng Duan sa Pingyang, ay hahatiin natin sa kalahati para sa Zhao. Napakagaling. Ginoong Duan. Ito ang Star Group. Regalo para sa iyong kaarawan. Naway maging masagana ang iyong buhay. Sana'y mabuhay ka ng mahaba tulad ng bundok. Napakabuti ninyo, Ginoong Chen. Ang bait ninyo. Maupo na kayo. Star Group nagregalo ng isang Jade Rui. Ginoong Duan, ito ang Song Group regalo para sa inyo. Sana'y mabuhay kayo ng walang hanggan. Pasalamatan ninyo si Ginoong Song para sa akin. Song Group nagregalo ng isang kristal na bote. Ang pangalawang ginang, dumating na ang pangalawang binata. Take. Lolo, Tay. Anong nakatanga ka diyan? Lolo, eto. Ito ay espesyal kong alay para sa inyo. Sana magustuhan ninyo. Perlas ng Timog Dagat. Perlas ng Timog Dagat. Naalala ko noong nakaraang taon, ang panimulang presyo ay umabot sa 1 bilyon. Ang pangalawang binata ay talagang mapagmahal. Jingyang, ang regalo mo, gusto na gusto ito ni Lolo. Kayo ang aking lolo, dapat lang na igalang ko kayo. Ang unang ginang, ang panganay na binata, dumating na ang manugang. Tae, binisita ka namin. Tae. Siya ang bagong asawa ni Yu Chen, nakakasal lang. Muwan. Muwan. Batiin mo si Lolo. Lolo? Mabait na bata. Narinig ko. Ikaw ang nakapagpagaling ng sakit ni Yuchen. Ako ay kumakatawan sa buong pamilya Duan. Nagpapasalamat sa iyo. Lolo, pamilya naman tayo. Wala nang pasasalamatan. Umupo po kayo. Bagamat ang pangalawang Ginoo ay gwapo at pogi, ngunit kung ikukumpara sa panganay na Ginoo, ay talagang hindi makakapantay. Tama ang sinabi mo. Ngayong nagising na ang panganay na Ginoo, sa tingin ko, ang posisyon ng pinuno ng pamilya ay malamang mapupunta pa rin sa panganay na Ginoo. Madaling sabihin. Ngayon ay 80 kaarawan ng iyong lolo? Bakit hindi kita nakikitang may daladalang regalo? Madam, ang regalo. Kanina pa namin ibinigay sa kitiwala. Madam, ang inyong inihandang regalo ay tanda ng inyong pagmamahal.
Ngunit si Muwan ay bagong manugang ng pamilya Duan, pumunta ng walang dala, talagang walang galang sa nakatatanda. Kaya, si Jingyang namin ay iba. Alam na malapit na ang kaarawan ni Lolo, 1 taon ng maaga, ay nagsimula ng maghanda ng regalo. Kumpara sa iba, ay talagang iba. Sino ang nagsabing wala akong daladalang regalo? Bakit hindi ko nakikita? Nasaan ang regalo? Nakikita mo ba? Lolo, ngayon ay 80 kaarawan ninyo. Ito ay mula sa akin at kay Yuchen na inihanda namin para sa inyo. Tingnan mo, mukhang damo lang yan. Magtiwala ka sa sarili mo. Damo iyan. Ang laki ng tapang mo. Ang lolo mo ang pinuno ng pamilya Duan, at sa Pingyang ay kilala siya. Ngayon ang kanyang 80 kaarawan. 1 damo lang ang ibinigay mo sa kanya bilang regalo. Hindi ba't iyon ay kahihiyan sa iyong lolo? Tatay, ininsulto ka ni Muwan sa harap ng lahat. Kaya ngayon ay dapat maghanap ng tao para palayasin siya. Tao. Sino sa inyo ang mangahas na galawin siya? Sandali. Ito pa ba ang aking manugang na babae? Ikaw ang pinaka nakakaintindi sa akin. Tatay, itong si Muwan ay ininsulto ka. Bakit ikaw pa ay? Ano ang alam mo? Noong bata ako ay nag-ensayo ng martial arts. Nagkaroon ako ng maraming sakit. Tuwing paglubog ng araw, ang katawan ko ay sobrang sakit. Ang tanging makakagamot sa aking sakit ay ang Blue Spirit Grass. Ang ibig mong sabihin, ito ay? Ito ay ang Blue Spirit Grass. Paano magiging posible? Mabait na bata. Paano mo naisip na ibigay ito kay Lolo? Lolo, noong nasa bahay si Yuchen, laging binabanggit ang sakit mo. Siya rin ang pinahanap ito ng napakahirap. Ako ay lamang nagbigay ng regalo mula sa iba. Kayong dalawa, mga anak, ang babait ninyo. Kailan ko nabanggit sa iyo ang sakit ni Lolo? At saka, ang lanlingkaw na ito, paano naging ako ang nakahanap? Hindi mo na kailangan banggitin niyan. Ang kalusugan ni Lolo makikita mo naman agad. At ang lanlingkaw na ito, mag-asawa tayo. Sino ang nakahanap? Mahalaga ba? Anong kabaitan? Sa tingin ko ay swerte lang. Nakaswerte lang. Kung ito ba ay isang bulag na pusa na nakatagpo ng patay na daga, ay hindi ko alam. Pero totoo na may nagsasamantala. Anong ibig mong sabihin? Perlas ng Timog Dagat. Talagang maganda ito. Pero sayang, itong sa iyo, mukhang hindi tama. Huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Kung nagsasalita ba ako ng walang katotohanan, masusuri natin agad. Ang perlas ng Timog Dagat na iyon. Bakit ito itim? Oo nga. Ano pa nga ba ang dahilan? Itong sa kanya. Talagang peke. Jingyang, ano ito? Lolo, naloko rin ako. Hindi ko alam, Lolo. Tay si Jingyang ay laging simple ang pag-iisip mula pagkabata. Baka talaga siyang naloko. Hindi naman sinasadya. 20 mahigit na siyang taong gulang. Hindi pa marunong mag-iba ng totoo sa hindi. Ang tanga naman yan. Tumahimik ka. Ikaw na Suwail, nagagawa mo ang ganyang katangahan. Pinahiya mo ako. Tingnan natin kung paano kita pakikitunguhan ngayon. Tama na. Naniniwala ako kay Jingyang. Naniniwala akong hindi niya sinasadya. Gayunpaman, tama ang apo kong asawa. Nagawa mo ang ganyang katangahan. Kailangan ka nang magsanay. Kung hindi, hindi ka magiging karapat-dapat sa malaking responsibilidad. Tay, Hintayin ninyo ako. Dumating ang pamilya Zhao ng Yandu. Ang pamilya Zhao at ang aming pamilya Duan ay laging magkalaban sa negosyo. Bakit bigla silang pumunta rito? Tama. Noong unang panahon, ang pamilya Zhao ay nananabik sa aming pamilya Duan sa kapangyarihan at posisyon. Upang makamit ang layunin, ilang beses nilang pinahamak ang aming pinuno. Hindi inaasahan, ngayon ay may lakas pa siyang pumunta rito. Anong problema? Dumating ang aking pamilya Zhao. Kayong pamilya Duan ay hindi bababa para salubungin kami. Hindi kayo welcome dito, tama. Ngayon, espesyal akong pumunta para magbigay ng regalo. Ito ba ang paraan ng inyong pamilya Duan sa pagtanggap ng bisita? Zhao Tiangqi, may dahilan ang iyong pagdating. Sabihin mo na, ano ang pakay mo ngayon? Duan Haishan,
20 taon na ang nakalipas. Ako Zhao Tianqi ay natalo sa iyo. Ang pamilya Zhao umalis sa Pingyang at lumipat sa Yangdu. 20 taon na ang lumipas. Ito na ang oras para sa ating dalawang pamilya para maglaban. Pareho tayong lampas na sa 80. Malapit na tayong mamatay. Paano pa tayo maglalaban? Mali iyan. Bagamat hindi na tayo maaaring maglaban, pero mayroon pang iba. Halika. Ito ay isang mandirigma mula sa bansa ng Ibon. Ngayon, siya ang kumakatawan sa pamilya Zhao para makipaglaban sa pamilya Duan. Sinasabi na ang mandirigma ng bansa ng Ibon ay napakalakas. Ang taong ito ay mukhang isang master sa mga master. Pinaalis siya ng pamilya Zhao para hamanin ang pamilya Duan. Talagang gusto nilang hiyain ang pamilya Duan. Nandaya ka. Napagkasunduan natin na dalawang pamilya ang maglalaban. Anong galing ang pagkuha ng tulong sa labas? Hindi mo alam ito. Noong nakaraang buwan, kakasal lang niya sa aking anak na babae. Ngayon, siya ay tunay na miyembro ng pamilya Zhao. Ano? Ang pamilya Duan ba ay puro duwag? Walang nangangahas na lumaban? Siye? Kung gayon, dalhin ninyo ang aking regalo. Punong Duan. Kung gayon, pakiusap, tanggapin ang aking regalo. Ibigay ang orasan. Ang tapang ng pamilya Zhao at naglakas loob kayong hiyain ng aking ama? Tatay, tanggapin natin ang hamon. Hindi ba isang mandirigma ng bansa ng Ibon lang iyan? Ang pamilya Duan ay hindi sila pinapansin. Salamat. Ayos ka lang ba? Huwag mo akong pakialaman. Ang dangal ng pamilya Duan. Huwag hayaang yurakan ng mga mababang tao ng Zhao. Mga duwag na ibon. Walang disiplina, mamatay ka. Matagal ko nang naririnig. Ang China ay isang pamilya ng martial arts. Ngayon, nakita ko na. Ay ganito lang pala. Isang grupo ng mga hipon at alimango. Mukhang itong round na ito. Ang pamilya Zhao namin ang panalo. Narinig ko na ang pamilya Duan ay isang pamilya ng martial arts. Ganyan lang ang kakayahan? Sa bansang Hua, wala ng pamilya ng martial arts. Manugang. Hindi mo masasabi iyan. Siya ang panganay na apo ng pamilya. Duan iyon ay isang henyo sa martial arts na minsan lang sa isang siglo. Hindi pa siya sumasali ngayon. Duan Yuchen, baka natatakot ka, hindi ka nangahas umakyat? Kung gayon, ganito na lang, Duan Haishan. Kung kayo ang mananalo, ibibigay namin ang Yandu. Kung kayo naman ang matalo, lalabas kayo sa Pingyang paano. Punong Zhao, hindi mo alam. Si Yu Chen ay kagagaling lang sa malubhang sakit. Hindi siya dapat makipaglaban. Hindi ba gumaling na ang sakit ni Yu Chen? Baka natatakot siya? Nanay, tingnan mo ang sinasabi mo. Ang aking kuya ay hindi duwag. Kung hindi dahil sa hindi ako sapat sa martial arts tiyak na ipagsapalaran ko ang aking buhay para lumaban sa kanya. Yuhan, simula bata ka pa, malaki ang inaasahan sa iyo ng iyong lolo. Kahit na gusto niyang ipasa sa iyo ang posisyon ng pinuno ng pamilya,
Sa panahong ito, dapat kang maging halimbawa ng pamilya Duan. Ipagtanggol ang dangal ng pamilya Duan. Tama. Tumahimik ka. Yuchen, ito ay usapin ng nakatatanda. Huwag kang makialam. Ako na ang bahala. Lolo, maupo po kayo. Dito na ako bahala. Hindi pwede si Yuchen. Kagagaling lang ng sugat mo. Kung mapinsala ang iyong vital energy, magkakaproblema. Nanay. Sila mula pa sa simula ay malamang na nakatarget sa akin. Bukod dito, ang mga mandirigma ng bansang ibon ay hindi ko itinuturing na banta. Ako ang makikipaglaban sa iyo. Saan galing ang babaeng ito? At naglakas loob kang manggulo dito? Talagang wala kang takot sa kamatayan. Panginoon Zhao, hindi ninyo alam? Ang aming batang ginang na ito, galing lang sa bundok. Wala talagang asal. Akala ko kung sino, ngunit isang mahinang babae lang pala. Ang mga lalaki ba ng pamilya Duan ay patay na lahat? Waner, alam ni Lolo na mabuti ang intensyon mo. Ngunit, hindi mo sila matatalo. Bumalik ka na. Ayos lang, Lolo. Hindi. Sandali lang. Sa aking bansang ibon, hindi ako nananakit ang babae. Ikaw, umuwi ka na lang at magbarda ng bulaklak at maglingkod sa lalaki. Ang ingay mo. Bakit ang dami mong satsat? Natatakot kang matalo, kaya ayaw mong lumaban? Anong sinabi mo? Hindi ako? At anong sinabi mo kanina? Ibigay ang yan duping yang, iyan lang ang taya? At nahihiya ka pang sabihin iyan? Ano ang gusto mo? Ganito na lang? Kung matalo ako, bahala ka sa akin. Ngunit kung ikaw naman ang matalo, hindi ba kayo ng bansang ibon ay magaling sa seppuku? Ngayon, ituturo ko sa inyo ang sa aming bansang huaxia. Tinatawag na paglaslas ng lalamunan. Ang manugang na babae ng pamilya Duan ay nababaliw na ba? Taya ang kanyang buhay. Sa tingin ko, gusto lang niyang magpakitang gilas. Mawawalan ng puri ang pamilya Duan dahil sa kanya. Sang-ayon. Siya ay malakas sa martial arts. Hindi ito lugar para maglaro ka. Umupo ka at ako na ang bahala dito. Duan Yuchen, nag-aalala ka ba sa akin? Sinabi ko na protektahan kita, noon at ngayon din. Huwag kang mag-alala, wala akong problema, at dala ko pa ang anting-anting na ibinigay mo sa akin. Mandirigma ng kaharian ng ibon. Lumipad palabas. At ang misis ay isang putok lang. Ito? Paano nangyari ito? Ang galing ng misis. Akala ko kung gaano ka kagaling, pero ang hina mo pala. Ang antas ng aking kasanayan sa martial arts, hindi man lang umabot sa ikasampu ng aking asawa. Hindi mo man lang ako matalo. Gusto mo pang hamunin ang asawa ko. Hindi mo ba alam ang iyong kakayahan? Ito? Paano nangyari ito? Hilahin mo na. Hilahin. Kayo, mga Zhao, mayroon pa bang ibang gustong lumaban? Mga duwag pala kayo. Ganyan lang ang kakayahan ninyo? At nangangahas kayong hamunin ng pamilya Duan? Pinapayuhan ko kayo na mag-ayos na. Umalis na kayo sa Pingyang. Walang alam na bata. Nanalo ka lang sa mandirigma ng Neo Guo. Swerte lang ang dahilan. Akala mo ba ay isa kang dalubhasa? Ngayon, sa ngalan ng pamilya Zhao, bibigyan kita ng leksyon. Tigil. Napakabagal ninyong lahat. Kung gusto ninyo, sige lumaban kayo. Huwag ninyong sayangin ang oras ko. Dahil gusto niyang hamunin kayo. Sabay-sabay kayong lumaban. See ya. Sabi nila, ang tatlong dalubhasa ng Zhao, kahit hindi sila ang pinakamahusay bawat isa. Ngunit kapag nagtulong-tulong sila, gamit ang forma sayon ng Zhao, masasabing walang kalaban-laban sa martial world. Simuwan sa pagkakataong ito, malamang na magkakaroon na talaga siya ng problema. Tatay, itong simuan talaga, hindi marunong makontento at nangahas pang hamunin ang tatlong dalubhasa. Hindi ba ito ang pagtulak sa pamilya, Duan, sa panganib?
Inilalaban ni Muwan ang kanyang buhay para sa Duan. Anong karapatan mo? Para pagsabihan siya dito? Yu Chen. Kakayanin kaya ni Waner. Huwag kang mag-alala. Wala akong problema. Naniniwala ako sa kanya. Kung gusto nyo, umakyat na kayo. Edad mo na. Ang dami mong palamuti. Kang Lanju, kahangahangang kasanayan sa medisina. Chairman ng Dihao Group, ang matagal nang nawala na Kang Lanjue. Anuman sa mga iyon, ay makapagpapasikat sa iyo kahit saan. Pero bakit mo pinili na manatili sa tabi ko? Baka naman, alam mo na ang tunay kong pagkatao. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Sa darating na araw, tiyak na gagantihan kita. Sa oras na iyon, magkikilala tayo sa pamamagitan nito. Ang tunay kong layunin, syempre ay ikaw. Sinabi kong poprotektahan kita, noon at ngayon. Siya. Ginoong Zhao, hindi rin kaya ng mga tao mo? Ayon sa patakaran, sa loob ng 3 araw, lumayas mula sa Pingyang. Ikaw, Pinuno. Naging pabaya tayo. Hindi natin alam na may magaling na tao sa kalaban. Ngayon, gusto nating galawin ang pamilya Duan, mukhang hindi na posible. Sa ganitong sitwasyon, kailangan nating hintayin ang sugo ng Shuluo Temple. Hilingin ang kanyang desisyon, hindi pa huli. umalis na tayo. Ginoong Zhao, huwag kalimutan ang orasan mo kapag umalis ka. Wala kang karapatan. Wala kang karapatan na kami ang maghatid ng orasan mo. Huwag kayong masyadong matuwa agad. Mahal, hindi ba ako nagdulot ng kahihiyan sa'yo kanina? Anong ginagawa mo? Maraming tao ang nakatingin. Yuchen, ano ito? Tatay. Usapan ng mga bata. Hayaan na natin sila. Ay naku, si Muen naman. Ngayon, para saan ka ng Duan nagbigay ng malaking karangalan? Kung mabibigyan pa niya ang Duan ng isang apo sa tuhod, siyang magiging pinakamalaking bayani ng Duan. Anong ginagawa mo? Ibagsak mo ako. Ikaw. 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 Ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Dito. Hindi ba angkop? Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ano ang tunay mong layunin sa paglapit sa akin? Ilang beses ko bang sinabi sa'yo? Wala talaga akong layunin. Ako. Kung gayon, sabihin mo sa akin, ano ito? Ikaw. Bakit hindi mo sinabi? Ikaw yung babae, 3 taon na ang nakalipas. Ako, isang babae. Ang ganitong bagay, paano ko sasabihin ng mahiya? 3 taon na ang nakalipas. Ano ba talaga ang nangyari? Noong panahong iyon, nilason ako at pinagbintangan. Kung hindi dahil sa iyo, maaaring patay na ako. At pagkatapos noon, takot na habulin. Kaya tumakas ako. Kaya para magbayad ng utang na loob, pinili mong magpakasal sa pamilya Duan bilang kapalit. Oh. Ngayon, nabayaran mo na ang utang na loob. Bakit ka pa narito? Siya. Umuwi? Gawin na natin ang mga papeles.
Anong mga papeles? Diborsiyo. 3 taon na ang nakalipas, natulog ka sa akin at tumakbo. Paano? Ngayon gusto mo pa ring tumakas? Ang ibig mong sabihin, hindi na tayo magdidiborsyo? Ano sa tingin mo? Ngayong pagkakataon, ikaw mismo ang lumapit sa akin. Taytay, ano ang gagawin natin? Talo ang pamilya Zhao sa laban sa entablado. Yung pagtatago natin sa pamilya Zhao, hindi ba malalantad? Oo nga. Kung ang bagay na ito malaman ni Lolo, tiyak na hindi niya kami patatawarin. Habang hindi pa tayo nahuhuli, kailangan nating sumama kay Zhao Tianqi at sa Shura Hall na nasa likod niya. Baka may pag-asa pa. Tama. Ano pang hinihintay ninyong dalawa? Mag-empake na kayo agad. Umalis na tayo habang madilim. Bilis, tara na, tara na. Tara. Tatay, gabi na. Tatay, Bakit gising ka pa? Lolo, Ito, ako dapat ang magtanong sa iyo. Gabi na, kayo saan kayo pupunta? Kasi may emergency sa bahay. Kailangan naming asikasuhin. Pagkatapos, babalik kami para bisitahin ka. Tara na, tara na. Sandali. Ikaw, ano ang gusto mong gawin? Ano sa tingin mo ang gusto kong gawin? Pwede naman, hindi lang tumatakas. At nagnakaw ka pa mula sa pamilya Duan. Napakaraming bagay. anong takas? Sino ang tumatakas? Ako ang pangalawang binata ng pamilya Duan. Mula sa sarili kong bahay, kumuha ng ilang bagay at umalis. Paano matatawag na pagnanakaw yon? oo nga. Ngayon ay ikaw ang pangalawang binata ng Duan. Pero mamaya, hindi na sigurado. Kaya, ito ba ay pagnanakaw o hindi? Malalaman mamaya. Sabihin mo na, ang tunay na layunin ng inyong pamilya Zhao, ano ba talaga? Anong tunay na layunin? Ang pamilya Zhao namin, at ang awayan ng inyong pamilya Duan, hindi lang 1 o 2 araw. Kung hindi ka magsabi ng totoo, ang silver needle na ito sa aking kamay, ipapasok sa iyong acupoint, ay magpaparamdam sa iyo na parang binabalatan at binubunutan ng litid. Masakit na gusto mo nang mamatay. Gusto mong subukan? Matagal na akong nagpagala-gala sa mundo. Anong karahasan at digmaan ang hindi ko nakita? Ilang silver needles lang. HMP. Talaga? Isang turok pa lang hindi mo na kaya. Ito kaya? Sasabihin ko na. Siya. Ang pangalawang pinuno ng inyong pamilya, nakipagsabuatan sa pinuno ng aming angkan. Gusto nilang gamitin ang pagkakataong ito ng laban sa entablado upang patayin ang panganay na binata, si Duan Yuchen. Ikaw. Tiyuhin, bakit nagmamadali? Hayaan mo muna siyang magsalita bago ka kumilos. Hindi naman huli. Who's? Sige, magpatuloy ka. Ang aming pinuno ay matagal nang naghahangad sa kapangyarihan ng pamilya Duan sa China. Gusto niyang palitan ito. At gusto rin niyang ipaghiganti ang pagkatalo noong araw. Kaya, nakipagsabuatan siya sa pangalawang nakatatanda ng inyong pamilya upang suportahan ang pangalawang ginoo, si Duan Jingyang, na maging susunod na pinuno ng angkan. At ang pinakamalaking balakid ay ang panganay na ginoo, si Duan Yuchen. Hindi. Tatay, huwag kang maniwala sa kanya. Wala namang ganyan. Hayaan mo siyang magsalita. Hindi. Tatay, May kasunduan silang dalawa kapag nagtagumpay ito. At si Duan Jingyang ay naging pinuno ng angkan. Ibibigay niya sa amin ang kalahati ng negosyo ng pamilya Duan sa China. Iaalay niya ito. Hindi lang itong laban sa ring. Pati na rin ang aksidente noong nakaraan ay gawa ng aming pinuno. tatay, huwag mong pakinggan ang kanyang kalokohan. Tiyak na inutusan lang siya para siraan ang relasyon nating mag-ama. Tatay, Oo, tatay. Siya, tiyak na inutusan siya ng panganay na sangay para sadyang siraan kami at para maangkin nila ang lahat ng kayamanan ng pamilya Duan. Paninirang puri, ang buhay ni Yuchen ay muntik nang mawala sa inyong mga kamay, at may lakas ka pang magsabi ng paninirang puri. tatay, maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Hanggang ngayon, ayaw mo pa ring umamin, di ba? Kung ganoon,
Tutulungan kita. Tama. Lahat ng ito ay ginawa ko. Sa mga nakaraang taon sa pamilyang Duan, nangolekta ako ng maraming pera at binili ang puso ng mga tao kahit saan. At nakipagsabwatan ako. Kay Zhao Tianqi sa pamamagitan ng laban at aksidente sa sasakyan upang patayin si Duan Yuchen at makuha ang posisyon ng pinuno ng pamilyang Duan. Tatay, hindi ganyan. Hindi ganyan. Ikaw walang hiya. Akala ko noon na ikaw ay tanga lang at hindi karapat-dapat sa malaking responsibilidad. Hindi ko inaasahan na ikaw ay napakasama at napakadumi ng pagkatao. At nakipagsabuatan ka pa sa mga tagalabas upang saktan si Yuchen. Ikaw gusto mo bang sirain ang aming pamana ng pamilyang Duan na daang taon? Tatay, kakontrol ako kanina ng babae. Kaya ako. Nakokontrol ka? Kung gayon, ang iyong mga masasamang gawa na pumapatay sa sariling kapatid, kontrolado ka rin ba noon? Tao, ilabas ang buong pamilya ng pangalawang sangay at palayasin sila sa pamilyang Duan? Tanggalin sila sa talaan ng angkan. Tatay, nagkamali ako. Patawarin mo ako ngayong isang beses. Lolo, ako ang iyong tunay na apo. Lolo, ang tatay ko ang gumawa niyan. Unong angkan, masamang balita. Si Zhao Tianqi ay may kasamang mga tao, pinalibutan nila ang ating pamilyang Duan sa loob at labas, hindi kami makalabas. Ano? Mukhang si Zhao Tianqi, laban sa aming pamilyang Duan, ay hindi matatapos hanggang sa kamatayan. Ngayon, natalo sa laban sa ring. At ngayon, nagdala ka pa ng maraming tao. Panginoon, kami ang haharap kay Zhao Tianqi, kayo ay dumaan sa likod para sa ligtas. Sa edad kong ito, ang buhay at kamatayan ay matagal nang wala na sa akin. Ngunit, ang yulong manor na ito ay naglalaman ng mga ninuno ng pamilyang Duan. Kung si Zhao Tianqi ay may lakas ng loob na yurakan, hayaan natin siya. Sa katawan kong ito ng matanda, yurakan. Zhao Tianqi, gabi na, nagdala ka ng maraming tao. Ano ang gusto mong gawin? Duan Haishan? Pumunta ako ng ganito kaingay. Ano sa palagay mo ang dahilan? Siyempre, patayin ka at ang buong angkan ng Duan. Ang lakas ng iyong bibig. Hindi mo ba nakikita anong lugar ito? Umalis ka na, pareho na tayong matanda. Ayoko na ring makipaglaban at pumatay. Matandang Duan, tumigil ka sa daldal. Kung kaya mo, gumalaw ka na. Zhao Tianqi, huwag kang magmataas. Kung gayon, huwag mo kaming sisihin ng pamilyang Duan. Atake. Duan Haishan, ang tapang ng inyong pamilyang Duan. Narito ang sugo ng Shura at naglakas loob kayong atakihin ang sugo. Hindi pa ba kayo? Magsiluhod agad at humingi ng tawad sa sugo ng Shura. Espesyal na sugo ng Shura. Templo ng Shura. Ang mga tao ng templo ng Shura, bakit narito sa Pingyang? Mahal, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sabi-sabi, ang templo ng Shura sa mundong ito ay isang napakatakot na sekta. Ang apat na Panginoon na ito bawat isa ay mga kilalang tao, kahit malayo sila sa mundong ito, kaya nilang utusan ang buong mundo. Espesyal na sugo ng Shura, bakit kasama ang pamilya Zhao? Bakit pa? Tiyak na si Zhao Tianqi, ang basurang ito, ay sumipsip sa templo ng Shura. Nakakainis, ang templo ng Shura ay mayabang at nag-iisip na tumutulong sa mundo, paano nila kayang sumama sa pamilya Zhao? Tama. Templo ng Shura. Mukhang ang swerte ng pamilya Duan ay nauubos na. Yuchen, isama mo ang iyong ina at si Wan-er, umalis na kayo agad. Lumayo hanggat maaari. Espesyal na sugo ng Shura. Panginoon Zhao, sa wakas ay dumating kayo para iligtas kami. Mahal na sugo, ito ang binanggit ko sa inyo. Ang pangalawang ginoo ng pamilya Duan. Duan Zhen, kasama ang asawa at anak, yumuyuko sa mahal na sugo, handang maglingkod sa mahal na sugo ng buong katapatan, kahit mamatay, hindi susuko. Hindi susuko. Duan Zhen, ikaw na isang anak ng pamilya Duan ay lumuhod sa isang tagalabas. Talagang kahihiyan sa pamilya. Kahihiyan sa pamilya? Kung hindi ako nagkakamali, kani-kanina lang ay pinalayas na kami sa pamilya Duan. Tanong ko lang, kaninong pamilya ang aking dinidisgrasya ngayon? Ikaw na walang kwenta. Tingnan mo ngayon, babaliin ko ang iyong binti. Hi. Ano ang gusto mo?
Hindi mo ba alam na mayroon kaming suporta ng mahal na sugo? Anong klaseng tao ka? Ikaw, halimaw. Huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Kung maaga kang sumuko sa pagiging pinuno ng pamilya, hindi sana nagkaroon ng ganitong maraming problema. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. At saka, ang Shuluo Temple ay parang Diyos. Ang paglilingkod sa Shuluo Temple, ano bang problema? Bagong pinuno ng Zieluo Temple, babalik sa Pingyang. Ang kagalang-galang na Zuo Hupa ay nag-utos sa akin na ayusin ang pagtanggap. Kayo, Pamilya Duan, bilang bahagi ng Pingyang, dapat ibigay ang lahat ng ari-arian sa ating bagong pinuno. Bakit ang pamilya Duan ay dapat magbigay ng lahat ng kayamanan? Bakit hindi magbigay ang pamilya Zhao? Si Zhao Menzo ay may serbisyo sa akin. Gantimpala ko siya, espesyal na pagpapatawad. Kaya hindi na kailangan mag-ambag. Hindi ba gusto ng pamilya, Duan? Kagalang-galang na sugo, kung ako, si Duan Jingyang, ay maging pinuno ng pamilya Duan, ibibigay ko ang lahat ng ari-arian ng pamilya Duan sa bagong pinuno. At habang buhay, magiging alipin ng bagong pinuno, susundin hanggang kamatayan. Susundin? Mabuti. Dahil sa inyong pagiging tapat, ipinapahayag ko na ikaw ay bagong pinuno ng pamilya Duan. Salamat, Dianzu. Maraming salamat, Panginoong Teshi. Kayong ilan, ano pang hinihintay ninyo? Sumunod kayo sa akin ngayon din. Magsiwalang-galang kayo sa Panginoong Teshi. Matandang walang hiya ka. Ano ang inuungol mo? Pinapayuhan kita. Lumuhod ka na. Magsiwalang-galang ka sa Panginoong Teshi. Ikaw? Ano ang tawag mo sa akin? Uulitin ko na. Sabi ko, matandang walang hiya ka. Sa paningin ko, ikaw ay isang langgam na madaling durugin. Pinapayuhan kita. Lumuhod ka agad, magsiwalang-galang sa Panginoong Teshi. Duan Jingyang, gusto mong mamatay. Papayagan kitang mamatay. Alam mo ba, ako ay pinili ng Panginoong Teshi. Ang pinuno ng angkan ng Duan, nangahas kang saktan ako. Ikaw ang sinasaktan ko. Jingyang. Ina, Wala yon. Wala yon. Panginoong Teshi, si Jingyang ay iyong pinili bilang pinuno ng angkan ng Duan. Ang ginagawa nila ngayon ay pag-atake sa iyo ang mukha ng kaliwang tagapagtanggol at ng bagong Dianzu ito. Mukhang ang angka ng Duan ay wala ng dahilan para umiral. Narinig ba ninyo? Nagsalita na ang Panginoong Teshi. Lahat ng kaanak ng Duan, walang iiwan ng buhay. Sugot. Kung ganoon, ngayon, ang angkan ng Duan ay lalaban sa inyo hanggang wakas laban. Anong tinatawa mo? Nag-iisip lang ako. Shuluo Teshi, sino ba siya? Ang tapang mo. Naglakas loob kang insultuhin ang sugong iyon. Ako dapat magsabi niyan. Isang munting sugo, naglakas loob kang gamitin ang pangalan ng Shura Temple para manloko dito at manggolekta ng pera. Ang kapal ng mukha mo. Ang ating kaliwang tagapag-alaga ay minamahal ng 4 na Panginoon ng templo. Ang kanyang kapangyarihan ay walang katulad. At ang kanyang pagkatao bilang kaliwang tagapag-alaga ay direktang iginawad ng 4 na Panginoon. Ang makatanggap ng patnubay mula sa 4 na iyon ay nagpapakita na ang kaliwang tagapag-alaga ay hindi ordinaryong tao. Bilang sugo, lagi akong nagtatrabaho sa tabi ng kaliwang tagapag-alaga. Inutusan ako ng kaliwang tagapag-alaga na ayusin ang pagtanggap sa bagong Panginoon. Kaya, ngayon ay kinakatawan ko ang Shire Temple. Ang insultuhan mo ako ay insulto sa ating Shire Temple. Si Xiaoqi ay nakahanap ng isang tulad mo? Mukhang ang kanyang mga mata ay wala ng silbi. Naghahanap ka ng gulo. Naglakas loob kang magsalita ng masama sa ating kaliwang tagapag-alaga. Dahil hindi kanya mapigilan, ako na ang magtuturo sa iyo para sa kanya. Simula ngayon, tatanggalin ang iyong pagkakasugo. Paalisin ka sa Shura Temple. Sino ka ba? Para sabihing paalisin ako sa Shire Temple. Bilang sugo, hindi mo itinutuwid ang katarungan sa mundo. Sa halip, tumutulong ka sa kasamaan dito. Ang gago mong tulad mo ay hindi karapat-dapat maging tao. Lalo na maging miyembro ng Shura Temple. Ikaw, mamatay ka. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan. Ito. Ano ito? Ang pinakamataas na token. Ang supremong utos ang nagtataglay ng utos na ito.
ay maaaring mag-utos sa Shura Hall ang supremong utos ng 100,000 alagad. Tama. Ang makakita ng utos ay parang nakakita sa Panginoon ng Hall. Paano nangyari na ang supremong utos ay nasa kamay ni Waner? Siya ba ay? Nakikita ang supremong utos, lumuhod kayo agad. Ako'y Bamabati, Panginoon ng utos. Panginoong Sugo, ano ito? Ano ang nangyayari? At may lakas ka pa ng loob na, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Muntik na akong mapatay dahil sa'yo. Ako. Ang makakita ng utos ay parang nakakita sa prinsesa mismo. Kanina, ginawa natin siya ng labis na kahihiyan. Mukhang ngayon, tayong lahat ay mamamatay. Panginoong Sugo, hindi tama to, di ba? Siya ay ang panganay na anak na babae ng pamilya mo lamang. At ang manugang na babae ng pamilyang Duan lamang. Paano siya magkakaroon ng kaugnayan sa Shura Hall? Sa tingin ninyo, hindi ba? Ang utos na iyon sa kanya ay tiyak na peke. Panginoong Sugo, siguradong alam nila na ang bagong Panginoon ng Hall ay darating sa pinyang ngayon, kaya gumawa sila ng peking supremong utos. Huwag kayong manloko sa kanya, pakiusap. Tama. Muntik na akong maloko niya. Ang paggawa ng pekeng suprimong utos ay isang malaking kasalanan na dapat ikapahamak ng 9 na henerasyon. Halina kayo. Kunin ninyo siya at atali. Teka, ikaw, bilang Sugo, nakita mo ang sagradong utos, pero hindi mo ito kinilala. Alam mo ba ang iyong kasalanan? At kayo, kung gagalaw kayo, kaya ba ninyong panagutan ng kahihinatnan? Nagpapanggap ka pa rito? Kung totoo yung utos mo ngayon, puputulin ko ang ulo ko at ibibigay sa iyo. Ikaw ang nagsabi niyan. Mahal na Sugo, huwag po ninyong pakinggan ang kalokohan niya. Ngayon, humanap kayo ng tao para igapos siya at ibigay sa bagong Panginoon ng templo. Iyan ay isang malaking tagumpay. Baka ang posisyon ng kanang tagapangalaga ay sa inyo. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Igapos ninyo siya para sa akin. Sino sa inyo ang mangahas na galawin ng asawa ko? Duan Yuchen, malapit nang mawala ang angkan ninyong Duan. Ikaw lang? Anong karapatan mong protektahan siya? Si? Subukan ninyo. Napakaswerte ninyo. Darating na ang mahal na kaliwang tagapangalaga. Mamamatay kayo sa kamay ng mahal na kaliwang tagapangalaga. Iyan ay isang swerte para sa inyo. Ano? Darating na ang kaliwang tagapangalaga. Mahal na kaliwang, tagapangalaga, tiyak na mamamatay kayo. Mahal na kaliwang tagapangalaga, kapag malaman niya na ang angkan ninyong Duan ay labis na walang galang sa templo ng Shura at gumawa ng peking sagradong utos, ngayon, walang sino man sa inyo ang mabubuhay at makakalabas. Dumating na ang kaliwang tagapangalaga ng templo ng Shura. Batiin ang mahal na kaliwang tagapangalaga. Batiin ang mahal na kaliwang tagapangalaga. Ginoo, ano po ang ginagawa ninyo rito? Narinig ko po na narito ang bagong Panginoon ng templo. Ano? Hindi ko nakita. Ako po si Zhao Tianchi. Bumati ako sa kaliwang tagapagtanggol. Ginoo, ito ang leader ng pamilyang Zhao. Para sa pagtanggap sa pagkakataong ito, ang pamilyang Zhao ay malaki ang naitulong. Kaliwang tagapagtanggol, hindi namin nakita ang bagong pinuno. Pero ang taong nang insulto sa Shura Hall ay nakita namin, isa. Siya ay yun. Ang taong ito ay napakapangahas at ang pamilyang Duan sa kanyang likuran ay kasabwat din. Tingnan ninyo. Tita. Kaliwang tagapagtanggol, no? Ang sinabi mo. Pangahas ka sa aking tita. 2 taon, magaling ah. Naging kaliwang tagapagtanggol ka na. Tita. Bakit kayo nandito? Nandito ako. Nag-iinsulto sa Shura Hall. Kaliwang tagapagtanggol, narinig ninyo, di ba? Inamin niya. Iniinsulto niya ang Shura Hall. Tagapagtanggol, bakit ako tinitingnan ninyo? Disiplinahin ninyo siya. Hindi lang siya ang aking tita. Siya ang tita ng buong Shura Hall. Huwag ninyong sabihing iniinsulto niya ang Shura Hall. Kahit na, sirain niya ang Shura Hall na ito. Ako ay nasa tabi lamang, pumalakpak at sumigaw ng magaling para sa kanya. Ano? Ginoo, iyon, pinakopya niya ang kataas-taasang utos. Ito. Kataas-taasang utos. Punong Shura. Ibiniigay sa inyo ang kataas-taasang utos. Ano? Hindi ka ba masaya? Kaliwang tagapagtanggol ng Shura Hall ay bumabati sa punong Shura.
Panginoon, kaya kanina. Paano siya magiging bagong Panginoon? Imposible. Paano siya maaaring maging bagong Panginoon? Imposible. Talagang imposible. Sauki, ang aking guro at sila, itinalaga ka bilang kaliwang tagapagtanggol, pero pinayagan mo ang iyong mga tauhan. Dito ay tumulong sa kasamaan at nagmamayabang pa. At hiniling pa sa pamilya Duan na ibigay ang lahat ng ari-arian. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Panginoon, natanggap ko ang balita na babalik ka. At ipinadala ko siya upang maghanda para sa iyong pagdating. Hindi ko akalain siya ay gagawa ng ganitong bagay. Si, dahil sa iyong kasipagan at katapatan sa templo ng Asura, tumayo ka na. Pero sila, Panginoon, huwag mag-alala. Tiyak na parurusahan ko sila ng mahigpit. Magsugo. Dalhin sila sa labas. Si Muwan ay hindi. Si Tia ay hindi bagong Panginoon dahil tayo ay iisang pamilya. Ituring mo kaming parang wala. Palayain mo na kami, oh. Oo nga, Panginoong Bagong, Panginoon kami ay sandali lang. Nabulag ng masamang isip. Oo. isang pamilya, kayo ba ay karapat-dapat? Umalis kayo. Ate, nagkamali kami, ate. Nagkamali kami, ate. Ate, Panginoon. Masama, Zhao Tianqi. Pumasok sa landas ng demonyo. Duan Haishan, hindi mo inaasahan, di ba? Walang Hua Shunjing. Kayo lahat na magkakasama ay hindi makakatapat sa akin. Zhao Tianqi. Ngayon ay kontrolado ka na ng demonyo. Ngayon, tumigil ka na. May oras pa. Hanggat mananalo ako, maging Diyos o demonyo, ano ang pagkakaiba? Kung ganoon, Ako si Duan Haishan. Ay susubukan kang harapin. gusto kong makita kung anong kaya mo. Sauki, Muntik nang makalimutan ang bagong halal na pinuno ng Shulu Odian ka. Kung iisipin, lahat dahil sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, ang pamilyang Duan ay naging nasana isda sa aking sangkalan. iyan ay kasalanan mo. Hindi mo masisisi ang iba. Pero sa kabilang banda, mabuti rin. Ang Shulu Odian sa Huaxia ay may ganyang kapangyarihan at paggalang. At hawak mo ang Jizunling. Kapag pinatay kita, makukuha ko ang Jizunling. Lahat ng kapangyarihan ng Shulu Odian ay magagamit ko. Kung gayon, gusto kong makita kung may kakayahan ka ba. Juan, mag-ingat ka. Ayos ka lang ba? Sabi ko na nga ba, walang antas ng Huashen. Sa paningin ko, kayo ay mga langgam lang. Ito ay pagpasok sa Huashen. Yuchen, ikaw. Lolo, noong isang taon pa, naabot ko na ang huling antas ng Huashen. Muntik na akong makalampas, pero biglang na aksidente. Kaya ang aking panloob na enerhiya ay lubhang nasira. Kaya hinarang ko ang aking mga daanan ng enerhiya, nagkunwaring walang malay. Sa isang banda, para akitin ang kaaway. Sa kabilang banda, para mabilis na maibalik ang aking enerhiya. Kanina lang, sa wakas ay naunawaan ko ang dahilan ng aking pag-aaral ng sining ng pakikipaglaban. Iyon ay para protektahan ang aking minamahal. Kaya bigla akong nakapasok sa antas ng Huashen. Yuchen, ikaw. 1R. Salamat sa mahabang panahon na laging nagproprotekta sa akin. Ngayon, oras na para ako naman ang magprotekta sa iyo. Anong kalokohan na pagpasok sa Huashen? Ngayon ay ipapadama ko sa iyo kung ano ang kapangyarihan ng demonyo. Sabi ko nga, huwag mo siyang pauwiin. Huwag mo nga siyang pauwiin. Anong silbi ng pagsasabi mo sa amin? Ikaw ang magsabi sa kanya. Si kuya pa rin ang dapat magsabi niyan. Anong silbi ng pagsasabi sa akin? Hindi ko rin kayang galitin, yung munting binibini. Nanalo tayo. Hinaan mo ang boses, isa pa ulit tayo. Tama na. Pagkatapos ng isang laro, tumayo na kayo. Bilisan nyo, tig 5,000 sit-up bawat isa. Pagkatapos lang yan, saka maglaro ng isa pa. 5,000. Tingnan mo, kami ay matatanda na.
Alam nyo ba, matatanda na kayo. Yung bewang mo, yung leeg mo, yung rayuma mo sa balikat. Ayaw mo na ba? Tumayo na kayo at mag-ehersisyo. 1 5,000. Talagang sobra na. Kayo sa ilalim ng Huashan Realm. Pangalawa at pangatlo, ang pang-apat at pang-lima, 5,000 sit-up. Ang dami pa ba? Yung rank namin. Bakit bumaba? Dahil ako na ang number 1. Bumalik ka Yuchen. Sa wakas, nakabalik ka na bilisan mong iuwi ang asawa mo. Tama. Huwag na huwag mo na siyang pauwiin sa bahay ng kanyang magulang. Kakapagod na sa amin. Iuwi na. Oo, yung asawa mo. Hindi ba pinapatalon tayo ng lubid? O kaya ay mag-site up? Kami ay talagang, hindi na kaya. Ah, kayo ha? Nagsusumbong pa kayo? Mahal, ang mga master, ilang araw nang nag-eehersisyo. Medyo marami na. Ngayon, pagpahingahin natin sila. Si. Sige, samahan mo muna ang mga master. Ako na ang magluluto. Yung pagluluto, iwan mo na sa asawa mo. Ikaw ang makipaglaro sa amin. Oo. Kung hindi, muli niya tayong pahihirapan. Mag-site up. Tama sila, pareho. Ah, kayo ha? Nagsusumbong pa rin kayo. Tig 10,000. Huwag,